mag-asawang Aita. Saan kayo ito galing mga kabayan na halos wala ditong bahay? Anuhin nga natin, kausapin, tanungin natin. Hello! Saan ang punta nyo? Dito po kay Ate Vicky po. Anong gagawin nyo po dyan? Magpapa. Sa ospital po. Magpapatulong. Opo, kay... Bakit? Anong nangyari sa inyong mga hospital? Ito po yung mister ko. Ako po. Ano pong nangyari sa inyo, kuya? Nagsimula po, nagpasan ako ng saging. Simula na po doon yung lagnat ko po. Tapos, may lagnat kayo ngayon. Wala po. O ano? Anong naramdaman nyo? Parang nanghihina raw po siya. Parang nanghihina pong... Ilang buwan nyo nang naramdaman o ilang araw? Ilang linggo? Mag-isang buwan na po. Mag-isang buwan? Bakit inabot ang isang buwan bago kayo magpa-check up at naisipan yung pupunta ng bayan? Wala naman po kasing pera po. So ngayon, anong gagawin nyo dyan sa... Ano ba yan? Kamag-anak nyo? Kakilala nyo? Pamangkin po, tsaka kapatid niya po. O anong gagawin nyo dyan? Anong hinihingi yung tulong dyan? Para magpahatid sa ospital po. Ngayon din kayo magpapati doon. Anong gagawin? Magpapacheck up si kuya? Opo. Saan banda? Saan banda yung bahay? Diyan po. Yung pupuntahan nyo? Dito lang po kay Ate Vicky po. Kayo taga saan naman? Diyan po sa taas po, saka doon po sa may maalagang biik na baboy damo. So hihingi ka ng tulong. Anong tulong ang hihingiin nyo dyan sa... Magpapahatid lang po sa... Magpapahatid? Bakit may sasakyan sila? Mayroon po, yung pong habal-habal po. So bumaba kayo galing sa inyo para lang talaga makiusap kayo dyan sa tiyahin nyo na magpahatid kayo sa ospital para ma-check up. Opo. Okay, sige, balik na... Sige, mauna kayo doon at mag... Dahil wala po kami pamasahe kahit na iyatin na lang kami doon. Wala kayong pamasahe kaya naisipan nyo magpahatid na lang kayo. Okay, sige. Mag-u-turn lang kami ha. O sige. Maraming salamat po. O sige. So ayan po mga kabayan, no, na udlot na para tayo kasi dapat nga pupunta tayo doon sa unahan. Meron tayong babalikan doon. Kailang meron tayong nasa lubong na mag-asawa, no, at may sakit daw at bumaba ito galing sa kabundukan. Mas malayo pa dahil makikiusap, no, dito sa kaanak nila na magpapatid sa ospital yung kanyang mister. So sabi ko sige, mamaya na unahin muna natin ito at kausapin muna natin at kung bakit dali-dali silang bumaba at susugod sila sa hospital. Hello, anong pangalan ate? Elsa. Ilang taon na si ate Elsa? Maging 39 na po. 39. Ito si Mr. nyo na sinasabi niyang magpa-hospital. Anong pangalan mo, kuya? Jesus po. Ha? Jesus po. Wow, ang ganda naman ng pangalan nyo. Jesus, sana tanggalin kung ano man ang karamdaman nyo ngayon. Sana tanggalin ng Panginoong Hesus yung karamdaman nyo ngayon. No, na maibsan yung nararamdaman nyo. So sabi nyo kanina, nagbuhat lang kayo ng kalakal, saging. Tapos, nabalian ba kayo? Hindi naman po. Ano po, yung parang nabasa po yung likod ko po. Doon na po nagsimula yung aking nararamdaman po. Nabasa ng pawis? Yung pong saging, dahil pong basa po yung pong suli ng saging. Okay. Hindi naman po bunga yung suli ko dahil po may order po sa akin na galing po akong linagnat. Wala po kaming makain. Naghukay po ako ng suli ng saging. Yan po, pinanili namin pagkain po. Galing kayo sa lagnat. Opo. And then, walang maisaing. Opo. Pinilit nyo yung katawan nyo. Opo. Pumunta kayo sa bukid. Kasi may order kayo. Pinilit nyo yung katawan nyo. Kumuha kayo ng saging. Suli po ng saging po. Tapos ngayon, nabasa yung likod nyo. Opo. Siyempre, matagal. Opo. Nakababad yung likod nyo. Opo. Matagal kayong naglalakad galing doon sa bukid. Opo. Kumbaga, natutuyuan na kayo dyan ng Pawis po. pawis o yung basa na galing doon sa saging. Opo. Natuyo na sa likod nyo. Yun yung umpisa na alam nyo. Opo, yan lang pong nalalaman ko po. Tapos nagpa-check up kayo. Hindi po po. Hindi pa. Opo. Bakit pinatagal mo, kuya? Baka Mahirap nga po. mamaya may TB na kayo na hindi nyo alam kasi mukhang may ubo-ubo kayo, tama? Meron po pa konti. Pakunti-kunti. Opo. O kasi napapansin ko sa iyo ay medyo may ubo-ubo ng konti. Opo.
yun lang ang naging dahilan. Ngayon, kumusta? Wala kayong trabaho. Wala naman pong trabaho. Paano yung mga anak? Ilan ang anak nyo? 4 po. Bungso na lang po. Bungso na lang po yung natira. Kasi nag-asawa na yung Yung Nag-asawa tatlo na po. po yung 3. O paano yung hanap buhay nyo ngayon? Sino naghanap buhay? Ako May lang sakit po. kayo, Kuya Isos. Ako Marami na lang po po akong- naghahanap buhay. Marami po akong naitanim na konting gabi. Kaso Ako po na lang wala po ang po. pumupunta Kaso sa malayo bukid. din po sa bukid. Wala po magpasan po. Siya na lang po nagdadala. Minsan nakadala po ng konti lang po. Ganyan po karami. Kayo na lang, Ate Elsa, ang gumagawa ng paraan ngayon kasi may sakit si mister nyo. Kayo na lang ang gumagawa ng paraan Pagdating ko ngayon. pong galing sa bukid po, ako po nagpapasanan sa mga kalakaw. Pagkatapos po, umigip po ako. Nakakaawa po. Buhay namin. Pagkatapos po ako yung kumuha ng kahoy para mapakain ko po siya. Parang ang ginagawa ngayon ni Ate Elsa, yung gawain ni Kuya hindi niya magagawa. Kayo ngayon ang lahat gumagawa. Opo. Ate Elsa, Opo. nangunguha ng kalakal. Siyempre, pagdating sa bahay, nagluluto, nag-iigip. Kumbaga lahat-lahat, Ate Elsa, kayo ngayon ang gumagawa. Opo, para mapakain ko po siya. Dati po, di siya po yung nagdadala nang di ko pinapabuhat na medyo mabibigat. Akong nagdadala kahit na Nung malakas kayo, kumbaga yung naranasan niya ngayon, hindi niya nagagawa noon. Kasi talagang kayo ang gumagawa. Kaya lang ngayon, nagagawa, napipilitan kasi walang choice. Wala na po kasi nakakatulong sa amin dahil wala na po siyang kapatid. Tapos yung Tita mga na lang. anak niyo na may pamilya na hindi nakakatulong. Hindi na, Nasa hindi na po Sambales po yung nakakatulong isa sila. Dahil may pamilya na po sila. malayo din po. Nasa Tarlac po din yung isa sa Sambales. Tapos, susugod kayo ngayon sa hospital. So, Ano dang i-check sa kanya? Papatas ko po yung dugo niya. Baka may diferensya po siya. O anong nararamdaman nyo ngayon, Kuya? ito lang po yung Inuubo kayo pero parang pinipigilan lang nyo po lang. nararamdam yung ano Para ko po sa kasi katawan ko po maputla po. parang Namumutla. Namumutla Oo nga, po. ang ano ng kamay nyo, Opo, parang ganun. wala kayong dugo. Opo. Bakit nahihilo po ba kayo? hindi naman po. Hindi naman po nahihilo, malakas naman Pero po. namumutla kayo, pati labi nyo, yung skin nyo, halatang namumutla. Wala kayong naramdaman na hilo, Wala naman po. Malakas po akong maglakad kahit na mataas. hindi kayo hinihingal. Hindi naman po. O baka may iba lang talaga. Tama yung sabi ni Ate Elsa, kailangan magpa-check up para malaman kung ano. Kailangan talaga magpa-check up kayo. So ganito mga kabayan, wag na natin patagalin pa, no, kasi susugod sila sa ospital. Samahan natin sila doon sa makikiusap sila nga na magpahatid. Ang gagawin natin dito is magbigay tayo. Siyempre, ang hospital kasi dito mga kabayan, yung mga ITAS, mga libre yan sila, tama? Diba? Libre ang hospital. Ang problema nila dito is yung pamasahe. Katulad dito, makikiusap sila dahil wala silang pera na pamasahe, makikiusap sila. Siyempre, kahit libre yung hospital, gagastos ka pa rin. Kailangan meron ka pa rin madudukot sa bulsa mo dahil pambili mo ng Kahit na tubig. pagkain o tubig, no? And then yung pamasahe nila pabalik, yung mga ganyan, yung something kasi pag nasa hospital ka, siyempre kakain. Unless lang doon pag pasyente ka, siyempre may rasyon yon. Pero para lang sa pasyente, sapat lang talaga doon yung rasyon sa pasyente. So ngayon, kailangan pa talaga nila na meron silang pera sa bulsa nila na meron silang madudukot. Kasi nga, meron pang kailangan na bilhin para sa sarili nila. Kuya, sabi ko nga kanina no, na kailangan pa rin nila ng pera, pero sabi niya kahit malang pambili ng tubig na merong maiinom. Yung simpleng kahilingan, yung simpleng problema, pero para sa kanila parang ang laki-laki na ng problema na hinaharap nila. Okay, sige, nandito kami at butin lang talaga na nasulubong namin kayo na may problema pala kayo. Hindi ako nag-atubiling magtanong sa inyo, no, at butin lang nakikipag-usap din kayo sa amin, no, dahil talagang kailangan nyo rin ng tulong. Okay, sa hapong ito, hindi na kami magtatagal, no, meron kaming ibibigay sa inyo at diretso na kayo agad sa hospital, ha, magpahatid na kayo kaagad para ma-check kung ano ba talaga ang karamdaman o sakit ni Kuya Jesus. Okay? Ito, Ate Elsa, 1,000.
2,000 para pamapamasahe nyo papuntang ospital kasi merong check-up ngayon, may follow-up check-up pa, so may gagamitin kayo pagbili-bili ng tubig o merienda, no? At magbibigay pa ako ng pagkain para titiyakin ko na pag-uwi nyo ng bahay na meron kayo masasaing dahil alam ko hindi makapagtrabaho si mister, no? At nahihirapan kayo. Sige, ang gagawin na lang natin, ibigay ko yung groceries, iwanan nyo na lang dito mamaya sa sakyan nyo, sa pamangkin nyo, no? Balikan nyo na lang mamaya pagkatapos sa hospital, no? Maraming salamat din po sa Diyos. Ayan, mayroon na kayong assorted groceries, isang tray na itlog, at may bigas na kayo. So ayan, nagagaling niya sa ating walang sawang pagmamahal. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal, Ma'am Miss Jane from Texas. Maraming salamat po sa binigay ninyo po. Kung hindi po kayo nakatulong sa amin hanggang ngayon po sana wala po kami pamasahing papunta sa ospital po at saka wala po kami maisahin po sa bahay. Bakit wala po kayo maisaing sa Dahil bayan? hindi na po makakapagtrabaho yung mister ko po. Ako lang po yung kumukuha ng kahit konting kalakal para may benta po akong pambili na pagkain namin. Kumain ba kayo bago kayo bumaba ng bundok? Kumain ba kayo? Kumain. Kumain po kami kanina bago kami bumaba. Isang gatang lang po yung sinain ko para mapakain ko po siya. Para pagdating doon, kahit na tinapay lang po, maipakain ko po sa kanya kung hindi na po kami. Miss Jane, maraming salamat po sa tulong mo na ibigay mo po sa amin. Kung hindi po kayo sana dumating po sa amin, wala po kami pamasahing papunta sa ospital po. Ayan, Kuya Isot. Miss Jane, maraming po salamat po sa tulong ng Panginoon na binigay po ng Panginoon. Pinagkaloob po ng Panginoon na paakyatin kayo dahil pong para pong alam niya pong may makasalubong po kayong naghihingi ng konting biyaya. Hindi mo po, Miss Jane, yung kung sinong nangangailangan, hindi ba mabibigyan po yung sabi ng Panginoon? Tama kayo. Maraming po salamat. Walang anuman, Kuya Jesus. Okay, sige Kuya Jesus. Ipabuhat ko to. Ipaiwan ko dyan. Balikan nyo mamaya and then diretso na kayo sa ospital, ha? Okay, maraming salamat po muli, Ma'am Miss Jane from Texas. Sa inyong ganito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong matulungan na gaya nila. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, Gabi sa Sol. Bye! Maraming Ate Elsa and salamat Kuya po. Isus. Salamat po. Okay.